Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na sasampahan ng kasong katiwalian sa Office of the Ombudsman. Ito po mga tinaguriang big fish na sangkot sa manumalyang flood control projects sa Bulacan. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo, sino kaya yung mga yan? Nako Ali, pinilit nating pigain si DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi pa niya tinukoy kung sino itong sinasabi niyang big fish na makakasuhan na nila ngayong linggong ito. Pero tiniyak ng ahensya na mapapanagot na, hindi matatapos itong linggo na ito, yung mga sangkot sa maanumalyang flood control projects lalo na dyan sa bahagi ng Bulacan. May panibagong kasong nakahanda na ang pamahalaan kaugnay ng mga questionableng flood control projects. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, may mga personalidad sa Bulacan na kakasuhan sa Office of the Ombudsman at isasampa rin ang reklamo sa Malolos Regional Trial Court. Ang unang-una ang magsasampa ng reklamo ay ang Ombudsman, no, at ang DOJ. Ang DPWH, simula nung umupo tayo nung September, walang tigil ang pakikipagtulungan sa DOJ at sa Ombudsman para mapanagot yung lahat ng dapat managot. At yan, never ending yan, tuloy-tuloy yan. At ngayon, nakikita nyo na yung, kumbaga, yung nagiging resulta. Bagamat hindi pa pinakilala ng mga sangko, sinabi ni Dizon na kabilang sa mga ito, ang isang anyay big fish. Dagdag pa ng kalihim, hintayin na lamang daw ang formal na pagsasampa ng kaso sa Huwebes para malaman ang pagkakakilanlan ng mga nasasangkot. Alam mo, paulit-ulit sinabi ng Pangulo, kung saan dadalhin tayo ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit sino pa yan. Kahit dati niyang sekretary yan, kahit kaalyado niya yan, kahit kamag-anak niya yan, kahit sino pa. Basta kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. At alam ko, inip na inip ang mga kababayan natin. Sa kabila niya, tiniyak naman ni Dizon na sunod-sunod ang pagsasampa ng kaso sa mga tiwaling opisyal ng ahensya. At yun, tingin ko, ang ginagawa talaga ng DOJ at ng Ombudsman. Ayaw nilang mag-file ng kaso hanggat talagang hindi kumpleto at matibay ang ebidensya. At kapag nag-file ng kaso, makakasiguro ang mga kababayan natin na matibay ang ebidensya. So yun na yung nakikita natin ngayon. At sa aking pagkakaalam, sunod-sunod na yan at tuloy-tuloy na. Samantala, kasabay niya ng ginawang inspeksyon naman ng DPWA sa Matalahib Creek sa Quezon City. Inihayag ng ahensya na malaking tulong ang pagtanggal ng mga sagabal at ang paghukay o dredging sa San Juan River dahil mas mabilis nang nakakadalo ang tubig kumpara noon. Gayunman, binigyan din ng opisyal na mahalaga pa rin makompleto mga pumping station at floodgate projects para mas mapabuti ang pamamahala sa baha, lalo na sa mga mabababang lugar na madalas maapektuhan sa panahon ng malakas na ulan. So nangyayari, yung mga residente natin doon sa kabila, talagang binabaa kasi hindi umaagos yung tubig. So yun ang ginawa natin. Giniba natin yung mga iba't ibang structure dito. Wala ka ata nun, Alan nung ginigiba to, yung iba nandito nun. Pero ngayon, natapos na yung paggiba, and dahil doon, plus yung dredging, kitang-kita kagad yung epekto na lumalim yung San Juan River, umagos yung tubig. Samantala, tiniyak naman ng DPWH na magpapatuloy ang mga proyekto at paghahanda habang papalapit ang tag-ulan upang mabawasan ang pinsalang dulot ng baha sa mga apektadong komunidad. Samantala, Alik, sa tanong kung ilan ba itong nakatakdang makasuhan bukas sa Ombudsman at Malolos Regional Trial Court, sabi ni Secretary Vince Dizon ay abangan na lang daw bukas at ito'y parang kumbaga sorpresang malalaman ng lahat kung sino itong tinatawag na big fish. At bukod nga dyan sa pagsasampa ng kaso na yan, tiniyak naman ng ahensya na handa na o na maisasaayos at matatapos yung mga flood control projects sa buong Metro Manila para nang sa ganun ay ma-anticipate na rin yung posibleng pagbabaha sa iba't ibang mga lugar at hindi na ganun kalaki yung maging epekto nito, Ali. Okay, yung pandagdag na clue ba, sinabi nga ba ni Secretary Dizon na walang senador, walang congressman, walang governor? Dagdag clue ba yan? Well, Ali, yan din yung kaninang sabi, ang tinanong siya ng mga miyembro ng media kanina kung
sa kung ano yung kulo, kung wala ba sa politika o itong mga kakasuhan. Ang sagot pa rin niya talaga sa atin, abangan na lang daw bukas. Kumbaga teaser lang daw yung kanyang binanggit kanina na merong makakasuhang big fish patungkol nga dito sa maanumalyang flood control projects dyan sa bahagi ng Bulacan, Ali. O, abangan natin. Tama na yung mga dili, sapsap at bangus. Doon tayo sa mga balyena, doon tayo sa big fish. Maraming salamat, Erlo Bringas, nag-uulat live.